Nag-umpisa ang movie kay Jae-ho, isang gangster boss na naghihintay sa kanyang sasakyan. Hinihintay nito ang isang binatang si Yunso na kalalabas lang ng kulungan. Sinalubong si Yunso ni Jae-ho kasama ang mga tauhan nito. Sa kabilang dako naman ay kausap ng police chief na si Chon, ang leader ng malaking organisasyon na si Chairman Ko. Nais nitong arestuhin si Chairman Ko dahil hinihinalang nagpapatakbo ito ng mga illegal na negosyo, ngunit dahil walang sapat na ebidensya ay wala itong nagawa. Maya-maya pa ay dumating si Yunso at Jae-ho kaya't agad umalis ang babae. 3 taon na ang nakalipas noong nakakulong pa si Jae-ho ay ito ang kinakatakutan sa loob dahil sa koneksyon nito sa isang malaking organisasyon. Doon niya rin nakilala ang noon ay bata pang si Yunso na mahilig gumawa ng gulo sa loob ng bilangguan. Natuwa si Jae-ho sa tapang ni Yunso, ngunit binalaan niya ang bata na huwag nitong sayangin ang kanyang buhay. Si Jae-ho lamang ang may kakayahang magpasok ng mga sigarilyo sa loob kaya't malaking pera ang nakukuha nito. Ngunit bago nagkaroon ng pangalan sa loob si Jae-ho ay mag-isa nitong pinabagsak ang dating gang na may kontrol sa loob. Ngunit isang araw ay isang nagngangalang Sung-han ang bumalik sa kulungan na magiging hadlang kay Jae-ho. Nakipag-usap si Jae-ho kay Sung-han upang maiwasan ang nakaambang kaguluhan, ngunit wala na siyang magagawa pa. Isang tauhan ni Jae-ho ang pinahirapan ng warden, at maging si Jae-ho ay ipinabugbog nito. Dahil nasa panig ni Sung-han ang warden, ay muli nitong nakuha ang paghahari sa mga preso. Isang araw ay nakasalubong ni Yunso si Jae-ho, ngunit wala na itong mga tauhan. Dito ay nakita ni Yunso na may nagtatangka sa buhay ni Jae-ho kaya't nagmadali niyang inataki ang kalaban. Mula noon ay naging magkaibigan ang dalawa at nakaisip ng paraan si Yunso upang makontrol nila ang warden. Kinuhanan niya ng mga larawan si Jae-ho na may mga hawak na sigarilyo at sinabi sa warden na naipadala na nila ang mga larawan sa labas upang isiwalat sa media. Walang nagawa ang warden at nagkaroon ng pagkakataon si Jae-ho upang pahirapan si Sung-han. Inamin ng tauhan ni Sung-han na ang boss ni Jae-ho na si Chairman Ko ang nag-utos sa kanila upang patayin si Jae-ho. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan ay naglalaro ng baseball si Yunso at Jae-ho. Habang pinapanood naman ni Chairman Ko ang dalawa, ay nag-aalala ito na baka alam na ni Jae-ho na siya ang nag-utos na ipapatay ito sa bilangguan. Lalo na nang malaman niyang sakit sa puso ang ikinamatay ni Sung-han. Inutusan ni Chairman Ko si Byung-gap na kapag natapos ang kanilang sunod na transaksyon sa mga Russian ay itumba nito si Jae-ho at Yunso. 3 taon na ang nakakalipas ay nagpapatakbo si Chairman Ko ng mga illegal na negosyo. Nagagawa nilang maipuslit ang mga droga sa pamamagitan ng pag-import ng mga isda, at isa sa kanyang mga business partner ay nagngangalang Vitaly Gigard na leader ng Russian Mafia. Upang mapabagsak ang malaking organisasyon na ito ay naisip ni Chief Chon na maglagay ng undercover na pulis, at ito ay si Yunso. Sa umpisa ay hindi pumayag si Yunso dahil delikado ang misyon at 3 taon siyang mananatili sa kulungan. Ngunit nangako si Chief Chon na ipapagamot ang ina ni Yunso na may sakit sa kidney kaya't pumayag na rin siya. Sa kulungan ay sinabi ni Yunso na nahuli siya ng mga pulis dahil sa pagpuslit ng mga ipinagbabawal na kalakal sa port. Kalaunan ay unti-unting nakuha ni Yunso ang tiwala ni Jae-ho. Ibinalita ni Chief Chon kay Yunso na malapit nang maoperahan ang kanyang ina kaya't mas pinag-igihan niya ang trabaho. Binisita ni Byung-gap si Jae-ho kung saan ay sinabi nitong pinadala nga ni Chairman Ko si Sung-han upang ipapatay siya. Nais ni Byung-gap na palitan sa trono si Chairman Ko kaya't gusto niyang magtulungan sila ni Jae-ho. Dagdag pa nito na imbestigahan si Yunso dahil naghihinala siya rito. Sumunod na araw ay isang balita ang dumating kay Yunso kung saan ay na-hit and run ang kanyang ina. Dahil dito ay hindi malaman ni Yunso ang kanyang gagawin at labis niyang ikinalungkot ang nangyari. Nakiusap si Yunso kay Chief Chon upang makita ang kanyang ina, bagay na hindi nito pinayagan dahil maaaring makompromiso ang misyon. Tila mababaliw na si Yunso sa kalungkutan, kaya't maging si Jae-ho ay hindi siya mapigilan. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Jae-ho ay nagawang makalabas ng kulungan ni Yunso at nakita niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Matapos ang libing ng kanyang ina, ay bumalik ng kulungan si Yunso. Ikinuwento ni Jae-ho kay Yunso na maliit pa lamang siya noong namatay ang kanyang ina. Tinanong ni Jae-ho si Yunso kung nais nitong makipagpartner sa kanya sa kanilang paglabas ng bilangguan, ngunit inamin ni Yunso na siya ay isang pulis.
Balik sa kasalukuyan, nakipagkita si Yunso sa isang lalaki na nagngangalang Choi upang kunin ang selyo na para sa export document ni Chairman Ko. Dahil nagmamatigas ito ay sinaksak ni Yunso ang kamay nito dahilan upang atakihin siya ng mga kalaban. Ngunit hindi nag-isa si Yunso dahil dumating si Jae-ho kasama ang kanyang mga tauhan. Nagkaroon ng matinding labanan samantalang nahirapan naman si Yunso sa isang malaking kalaban kaya't nabugbog siya nito. Buti na lamang at tinulungan siya ni Jae-ho. Tinuluyan na ni Yunso ang leader ng mga ito upang lalong magtiwala sa kanya si Jae-ho. Matapos ito ay dinala nila kay Chairman Ko ang kanilang nakuha at ikinatuwa naman ng matanda. Sinama ni Jae-ho si Yunso sa club na pagmamay-ari ni Gigard. Iniwan ni Jae-ho si Yunso upang makipagkita kay Gigard. Lumabas naman si Yunso nang biglang lumapit ang kapwa niya pulis at pinaalala sa kanya na mag-focus sa kanyang misyon. Ngunit biglang dumating si Jae-ho kaya't hindi nagpahalata si Yunso. Sa pagbalik ng club ay kinapkapan ni Jae-ho si Yunso dahil naghihinala ito sa kanya ngunit wala itong nakita. Dinala ni Jae-ho si Yunso sa lugar kung saan siya nagsimula bilang gangster. Ikinuwento nito na marami nang nagtraidor sa kanya kaya't ganun na lamang ang kanyang pag-iingat. Nakipagkita si Jae-ho kay Chairman Ko upang pag-usapan ang planong pagkuha ng malaking halaga ng droga mula sa Russian Mafia. Sumunod na eksena ay makikitang alam na ni Jae-ho na si Yunso ay isang pulis bago pa man ito umamin sa kanya dahil sa larawan na pinakita ni Byung-gap na kasama ni Chief Chon si Yunso. Dahil dito ay hindi nagdalawang isip si Jae-ho na patayin ang ina ni Yunso. Plano rin pala ni Jae-ho na isama si Yunso sa kanilang organisasyon kahit umamin ito sa kanya na isa itong pulis. Binisita ni Yunso ang puntod na kanyang ina nang biglang may dumukot sa kanya. Binuhusan si Yunso ng gasolina at balak ng mga ito na sunugin siya ng buhay. Ngunit ito ay palabas lamang ni Chief Chon upang alamin kung nasa kanila pa rin ang katapatan nito, bagay na ikinagalit ni Yunso. Sinabi ni Yunso na naghihintay pa sila ng kumpirmasyon kung kailan magaganap ang transaksyon mula sa mga Russian. Alam na ni Chief Chon kung sino ang nasa likod ng aksidente na ikinamatay ng ina ni Yunso, ngunit hindi niya muna ito sinabi. Sumunod na araw ay nagkita si Chief Chon at Yunso upang ibigay ang mga nakalap niyang impormasyon sa magaganap na transaksyon. Dumating ang araw ng transaksyon at kasama ang mga tauhan ni Chairman Ko ay tumungo sila sa isang port upang salubungin ang Russian Mafia. Nang makapasok sa loob ang grupo ni Chairman Ko upang umpisahan ang transaksyon ay biglang lumabas ang mga pulis sa sasakyan upang hulihin ang lahat ng naroroon. Hinalughog nila ang barko, at kasama naman ang mga tauhan ni Chief Chon ay nakita nila sina Chairman Ko at ang mga Russian. Ngunit nang kanilang buksan ang mga box ay natawa na lamang sina Chairman Ko dahil makikitang mga laruan lamang ang laman ng mga ito. Walang nagawa si Chief Chon kundi ang hayaang umalis na lamang sina Chairman Ko. Sa kabilang dako ay natuloy ang palitan ng pera at droga kung saan ay si Yunso mismo ang gumawa nito. Ngunit matapos kunin ang pera, ay pinatay ni Jae-ho si Chairman Ko kasama ang mga Russian. Matapos nito ay nagpabaril si Yunso kay Jae-ho upang mapaniwala ang mga pulis na walang kinalaman si Yunso sa totoong plano ni Jae-ho. Ngunit hindi naniwala si Chief Chon, kaya't inimbestigahan niya si Yunso. Pinakita na rin ni Chief Chon kay Yunso ang video ng aksidente na ikinamatay ng kanyang ina. Makikita sa video na si Jae-ho ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ina, kaya't labis ang kanyang galit at desididong gumanti kay Jae-ho. Samantala, nagsaya naman sila Jae-ho dahil sa kanilang tagumpay nang biglang tumawag si Yunso upang palabasin na inimbestigahan siya dahil may nagtraidor mula sa kanilang mga tauhan. Ipinatawag ni Jae-ho si Byung-gap dahil ito ang iniisip niyang nagtraidor sa kanila at alam niyang nais rin itong makuha ang posisyon ni Chairman Ko. Nagmakaawa si Byung-gap ngunit hindi na ito pinagbigyan ni Jae-ho at agad pinatay. Tila nawalan na rin ng gana si Jae-ho sa kanyang uri ng pamumuhay at pinuntahan niya ang lugar na usapan nila ni Yunso. Napansin ni Jae-ho na may mga pulis na nakaabang sa kanila kaya't lumihis siya ng daan. Nang magkita sila ni Yunso, ay agad nitong binanggit ang tungkol sa nakita niyang pulis sa labas kaya't nais ni Yunso na kakapan siya nito. Nais ni Jae-ho na ibenta nila ni Yunso ang lahat ng droga pagkatapos ay mamuhay na ng tahimik, ngunit hindi ito nagustuhan ni Yunso. Binanggit ni Yunso ang pagkamatay ng kanyang ina, kaya't tinutukan siya ni Jae-ho ng baril. Tila nagsisisi na rin si Jae-ho dahil hinayaan niyang mabuhay si Yunso, kaya't hinamon niya itong paputukin ang baril.
Ngunit pumasok ang mga pulis kaya't ito ang binaril ni Jae-ho. Pagpasok ay tinanong ng mga pulis kung nasaan si Jae-ho at itinuro naman ito ni Yunso. Ngunit nang makalapit ang mga pulis, ay pinagbabaril ito ni Jae-ho. Hiningi naman ni Yunso ang baril ng pulis, ngunit ginawa siya nitong hostage. Nanlaban si Yunso at siya namang paglabas ni Jae-ho kaya't pinatay nito ang pulis. Nagbanta si Yunso na kapag binuhay siya ni Jae-ho ay papatayin niya ito. Ngunit hindi siya tinuluyan ni Jae-ho at umalis na lamang ito. Habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan ay biglang may bumangga kay Jae-ho at ito ay si Chief Chon. Kinuha ni Chief Chon ang susi ng kotse ni Jae-ho at hinanap ang mga droga bilang ebidensya. Ngunit dumating si Yunso at pinatay nito si Chief Chon. Lumapit siya kay Jae-ho at inilagay sa kamay nito ang ginamit niyang baril upang ito ang lumabas na pumatay kay Chief Chon. Pagkatapos ay tinuluyan na rin ni Yunso si Jae-ho.